Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum EPP HE5 Quarter 3 Week 1 Kahalagahan ng pananahi. Iba't ibang kagamitan sa pananahi. Pagsasagawa ng basic hand stitches ng may pag-iingat. Anong uri ng pananamit ito? Pangalawang larawan. Pangatlo. Pang-apat. Tingnan ang mga larawan at sikaping sagutin ang mga katanungan pagkatapos. Unang larawan. Ikalawang larawan. Anong gawain ang ipinapakita ng mga larawan? Sino sa inyo ang mga may magulang o kamag-anak na mananahi? Kayo ba ay nakapag-avail na ng serbisyo ng isang mananahi? Ano ang iyong ipinagawa sa mananahi? Sa iyong palagay, bakit mahalagang matutunan ang pananahi? Pananahi. Ito ay tumutukoy sa gawain ng pagdudugtong o pagkakabit ng mga bagay gamit ang mga tahi na ginagawa gamit ang karayom at sinulid. Basic hand stitches. Tumutukoy sa mga pangunahing uri ng tahi na ginagamit sa pananahi gamit ang kamay. Kahalagahan, importansya o pakinabang. Kaugnay na paksa bilang isa, kahalagahan ng pananahi. Bilang isang bata at mag-aaral, bakit mahalaga na matutunan ang pananahi? Sa inyong opinyon, ano-ano ang mga kahalagahan ng pananahi? Magpangkat kayo sa 8 grupo. Bawat grupo ay bubunot ng papel na may nakasulat na isang kahalagahan ng pananahi. Pagkatapos, gamitin ang ideyang nabunot upang makabuo ng maikling dula-dulaan na magpapakita ng kahalagahang iyon. Bibigyan kayo ng sapat na oras upang magplano at maghanda bago ipakita ang inyong output o performance sa klase. Narito ang ilan sa mga kahalagahan ng pananahi. Nakatutulong ang pananahi sa pagkumpuni o paggawa ng ating mga kasuotan. Nakatutulong ang pananahi sa paggawa ng palamuti sa bahay at mga regalong DIY, do it yourself. Ang pananahi ay nagpapalakas ng ating pagkamalikhain at kahusayan. Ang pananahi ay isang napapanatiling libangan at nakatutulong sa pagtitipid ng pera. Ang pananahi ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay. Ang pananahi ay mahusay para sa kalusugang pangkaisipan. Nakatutulong ang pananahi sa pagbuo ng ating social network. Ang pananahi ay nagpapahintulot na ipahayag ang ating sariling katangian at kalayaan. Kompletuhin ang pangungusap. Ang isang kahalagahan ng pananahi ay patlang. Ang ibig sabihin nito ay patlang. Kaugnay na paksa bilang 2, mga kagamitan sa pananahi.
Ipakikita ko ang mga larawan ng mga kagamitan sa pananahi. Kapag ipinakita ko ang larawan, tatawag ako ng ilang mag-aaral upang sabihin ang pangalan at ipaliwanag ang gamit ng bawat kagamitan. Tusukan ng karayom o pin cushion. Aspile. Emery bag. Medida. Dedal o thimble. Ano-ano ang mga iba't ibang kagamitan sa pananahi? Ano-ano ang kanilang katangian? Ano-ano ang gamit ng mga kagamitang ito sa pananahi? Narito ang mga kagamitan sa pananahi at ang kanilang gamit. Tusukan ng karayom o pin cushion. Ang mga karayom at aspiling hindi ginagamit ay dito itinutusok. Aspile. Ito ay ginagamit na pansamantalang pamigil sa telang tatahiin. Emery bag. Ito ang nagsisilbing hasaan ng karayom at aspili. Dedal o thimble. Ito ay nagsisilbing pantulak sa karayom kung ang telang tinatahi ay matigas. Medida. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan ng tao at telang tatahiin. Bumuo kayo ng 5 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng isang sobre na naglalaman ng A. Larawan ng kagamitan sa pananahi. B. Impormasyong tungkol sa kagamitan. Gamit, description, uri, at iba pa. Pag-usapan nyo sa grupo ang nilalaman ng sobre gamit ang mga tanong na ibinigay ng guro bilang gabay. Pagkatapos, pumili ng 1 o 2 miyembro ng grupo na magbabahagi sa klase ng inyong napag-usapan. Narito ang mga larawan na laman ng bawat envelope: karayom, sinulid, gunting, tusukan ng karayom o pin cushion, sewing bags, aspili, emery bag, medida, dedal o thimble. Makipagpares sa isang kaklase. Isipin yung 2 ang tig-isang kagamitan sa pananahi. Magpalitan kayo ng paglalarawan sa napiling kagamitan at hulaan ng inyong kapareha kung ano ito. Kaugnay na paksa bilang 3, pagsasagawa ng basic hand stitch ng may pag-iingat. Tukuyin ang ipinapakitang basic hand stitch na mga sumusunod na imahe. Piliin ang kasagutan mula sa kahon. A. Tahing satin o satin stitch. B. Tahing patutos, running stitch. C. Tahing panghilbana, basting stitch. D. Tahing panlilip, hemming stitch. E. Pabalik na tahi, backstitch. Pabalik na tahi, backstitch. Sumunod, ito ay tahing satin o satin stitch. Tahing patutos, running stitch. Tahing panlilip, hemming stitch.
Tahing panghilbana, basting stitch. Ano-ano ang mga iba't ibang uri ng basic hand stitches? Paano isinasagawa ang mga ito ng may pag-iingat? Manood at matuto. Habang pinapanood nyo ang demonstrasyon at paliwanag ng guro, isulat nyo ang mga basic hand stitches at pag-aralan kung paano ito gawin ng maingat para sa inyong return demonstration. Tahing patutos o running stitch. Ito ang pinakamadaling tahi sa kamay. Ang karayom at sinulid ay marahang pinapatakbo sa tela. Itinutusok ang karayom papasok sa kabaliktaran ng tela. Hugutin, itusok at batakin ang karayom ng palabras. Ulitin ito ng ilang beses bago hilahin ang karayom. Ang mga tahi ay tuwid, maliliit at pare-pareho ang haba. Tahing panghilbana, basting stitch. Ang panghihilbana ay tahing ginagamit upang pansamantalang mapagsama ang dalawang pirasong tela sa lugar. Tinatanggal ito matapos tahian ang tela ng permanente sa makina. Dahil dito ay pansamantalang tahi, single thread lamang ang ginagamit. Hilbanang pare-pareho. Ang haba ng tahi at agwat na mga ito ay pare-pareho. Mga 6 na milimetro ang haba. Hilbanang di pare-pareho. Mas mahaba ang tahi ng sinulid kaysa sa agwat ng bawat tahi. Hilbanang palihis, ito ay ginagamit sa dalawang patong ng telang upang wag magbago ang mga posisyon nito. Itusok ang karayom na may sinulid sa kabaliktaran ng tela at huguting palabras. Gumawa ng mga tahing patayo sa kabaliktaran ng tela na mga 2 sentimetro ang agwat. Ang tahing pahilis o diagonal o slanting ay lilitaw sa tamang mukha ng tela. Isa-isa lamang ang paggawa sa tahi. Pabalik na tahi o backstitch. Paggawa ng backstitch. Umpisa sa dulong kanan, pakaliwa ng linyang gagawin, itusok ang karayom sa kabaliktaran ng tela at palabasin sa pang-ibabaw nito. Itusok muli ang karayom pabalik sa pinagsimulan na linya at ilabas ito ng ganyan ding layo mula sa umpisa. Pagkagawa ng isang tahi o stitch, ulitin ang pamamaraan. Gawing matatag at pare-pareho ang mga tahi o stitches. Tahing satin, satin stitch. Ito ay ginagamit upang punuin ang isang disenyo. Gumawa ng tahing patutos sa linya ng disenyo. Magsimula sa dulo ng hugis na pupunuin. Itusok ang karayom sa tuwid na tahi at tumawid sa hugis. Itusok muli sa isang gilid at tumawid sa kabila hanggang mabuo ang hugis ng disenyo. Tahing panlilip, hemming stitch. Ang panglilip ay ginagawa sa laylayan ng damit upang mapanatili itong nakatupi at hindi ito magnisnis. Itupi ang laylayang tatahiin at lagyan ng mga aspile upang hindi ito kumalas. Itusok ang karayom ng palihis sa gilid ng bahaging hindi tapos at kumuha ng maliit na bahagi ng tela. Pick a little part of the cloth. Pagkatapos, kumuha rin ng maliit na bahagi ng hindi tapos na parteng nakatupi. Catch a tiny part of the unfinished folded portion.
at hugutin ng karayom at sinulid papalabas sa mga bahaging ito ng tela. Ulit-ulitin ang pamamaraan hanggang malilip ang buong laylayan. Gawing pare-pareho ang haba ng mga tahi. Kaugnay na paksa bilang 3, ika-4 na araw. Roleplay or return demonstration. Bumuo ng pangkat na may 4 o 5 miyembro. Ihanda ang mga kinakailangang kagamitan para sa basic hand stitches. Isagawa ang mga hakbang sa paggawa ng basic hand stitches ng may pag-iingat. Ano-ano ang mga iba't ibang uri ng basic hand stitches? Paano isinasagawa ang mga iba't ibang uri ng basic hand stitches? Paano isinasagawa ang mga ito ng may pag-iingat? Narito ang rubric sa proyekto ng pagtahi sa kamay. Para sa pabaong pagkatuto, isulat sa mga daliri ang iba't ibang basic hand stitches na natalakay sa aralin. Isulat sa loob ng pin cushion ang mga kagamitan sa pananahi. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang. Ito ay nagsisilbing pantulak sa karayom kung ang telang tinatahi ay matigas. Mahusay, ito ay thimble, pangtulak ng karayom. Ito ay nagsisilbing lagayan ng mga karayom at aspiling hindi ginagamit. Tama, ito ay pin cushion, almohadon ng aspile. Ito ay ginagamit pamputol ng sinulid at panggupit ng tela. Ito ay gunting. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan ng tao at ng tela. Tape measure o panukat. Ito ay ginagamit na pansamantalang pamigil sa telang tatahiin. Aspile o karayom na may sinulid, pins. Ito ang pinakamadaling tahi sa kamay na kung saan ang karayom at sinulid ay marahang pinapatakbo sa tela. Running stitch, tahas-tahas o patakbong tahi. Ito ay ginagamit upang punuin ang isang disenyo. Satin stitch, pangpuno o patag na tahi. Ito ay ginagamit upang punuin ang isang disenyo. Satin stitch, pangpuno o patag na tahi. Ito ay ginagamit sa laylayan ng damit upang mapanatili itong nakatupi at hindi ito magnisnis. Hemming stitch, tahi sa laylayan. Ito ay karaniwang panghalili sa tahi sa makina dahil paurong sulong ito. Backstitch, paurong sulong na tahi. Ito ay ginagamit sa pansamantalang pagsasama ng 2 pirasong tela sa lugar. Basting stitch, pansamantalang tahi.